Tumitindi na ang mga pangyayari sa Succession War mga tol, kinumpronta na ni Benjamin si Camilla at Cherednich. Nagawang i-activate ng guard ni Prinsipe Camilla ang Nen Curse nito kay Benjamin, pero iniwan nga lang ni Benjamin si Camilla mga tol. Meanwhile, pagdating niya nga sa room ni Cherednich, ito yung matindi mga tol, binanatan niya nga agad ng napakalakas na baril ng Port Prince. So Hunter x Hunter Chapter 416 at ang title nga nito ay Execution. At nagsimula ang chapter sa pagpapakita ng pagde-declare ng martial law dyan sa Black Whale. Patuloy nga ang pag-announce nito at sinasabing hindi nga ito isang drill. At makikita natin na lahat nga ng mga tao dyan pinapaluhod at pinapataas ang kamay nila sa pader. At meron din namang mga tao na pinaglalakad habang ang mga kamay nga nila nasa likuran ng kanilang ulo. Meanwhile, dito mga tol, pinapakita nga si First Prince Benjamin kasama si Purico Batispa nitong Royal Army. Iniisip dyan ni Benjamin na 12 hours na nga lang daw bago siya mamatay, pero 2 hours nga bago ang pagkamatay na yun, makokoma siya at mapaparalyze. Kaya 10 hours na nga lang daw ang natitira na makakagalaw siya ng malaya bago nga magresulta sa pagkawasak ng katawan niyang ito. At agad nga silang nagpunta mga tol dito sa kwarto kung nasaan si Second Prince Camilla. Agad nga nilang tinutukan ng baril ang dalawang gwardya at sinabi ni Prinsipe Benjamin na buksan nga ang pinto at may sasabihin siya kay Prinsipe Camilla. Nakatutok nga rin ang baril ng dalawang gwardyang yan ng Second Prince, kaya sabi dyan ni Benjamin mga tol, kung gusto nga ng mga ito na puputukan sila under martial law, talagang masaya nga raw siyang gagawin yun at bibigyan niya raw ang mga ito ng 3 segundo. At kasunod nga niyan mga tol, nakapasok na nga talaga sila ng kwarto. So hindi ko sure kung pumalag ba o hindi yung dalawang gwardya ni Prinsipe Camilla. Pero dito habang nagpapamasahe si Camilla mga tol, lumapit nga agad si Benjamin at sinabi nito na wag gagalaw, manatili sa pwesto niya at makinig na lamang sa mga sasabihin niya. Pero mula nga dyan mga tol, agad na bumunod si Camilla ng baril at pinaputukan nga agad yang si Benjamin. Pero dahil nga sa napakalakas na ng user nito, talagang hindi nga tumatalab sa kanya yung mga bala. Gumanti naman dyan si Benjamin mga tol at agad niya nga pinaputukan ng dalawang katulong ni Camilla. Pero hindi niya nga binaril yang si Camilla mga tol. At yun nga dahil sa alam niya ang Nen ability nito at isa nga itong counter type. At dahil nga yun mga tol, sa nalipat na ability ng guardian niyang si Muse. Tinatawag itong secret window na para bang meron ng naka-attach na CCTV kay Camilla, kung saan napapanood nga ni Benjamin lahat ng mga nangyayari at naririnig niya nga rin. Bukod dun, nare-rewind na nga rin ni Benjamin yung mga nakalipas na nangyari, kaya wala talagang maililihim sa kanya si Camilla mga tol. Anyway, dagdag pa nga ni Benjamin dito, ang ability raw ni Camilla nag-activate pag napatay ito. At talagang interesante raw ang ability na yon. Sabi naman ni Camilla, yun ba raw ang dahilan kung bakit hindi siya barilin nito? At isang kahangalang palusot nga lang daw yon. Gawin nga lang daw ni Benjamin ang gusto nito dahil ang magagawa nga lang daw ni Benjamin ang magpatupad ng martial law at gutumin siya. Kaya bakit hindi raw yung testing ni Benjamin nang makita nila kung ano ang mauuna, ang mamatay si Cami sa gutom o mamatay sa sumpayang si Benjamin. At kasabay nga niyan mga tol, ang pagsulpot dito ng isa sa mga gwardya ni Prinsipe Camilla at ang pangalan nga ng gwardyang yan ng Second Prince mga tol Muswana. At isa nga siya sa mga habnats. Nabigla nga talaga sila dyan, sabay hiwa nga ng gwardya sa sarili niyang leeg. Habang sinasabi niya nga dyan na hayaan raw siya na samahan niya sa kamatayan niyang si Benjamin. At sa pagbagsak niya nga dyan mga tol, na-activate na ang napakatinding aura mula sa Nen Curse niya. At isang nakakatakot na imahe nga ang makikita natin dyan mga tol, na sinasabi nga na Eaters of the Dead. Sabay pasok nga talaga nito kay Benjamin mga tol, at makikita natin dyan na talagang naapektuhan nga siya ng napakatinding Nen Curse na yon. At sa panel nga na to mga tol, makikita natin na parang nagtatlo nga yung itim sa mata niya. At sabi nga ni Camilla, ang preparasyon nga raw para sa Nen Curse kompleto na. Condolence nga raw para sa guardian niyang si Muswana, kung saan talagang inilaan nga raw nito ang 10 taon ng buhay niya para sa sumpa na yon. At ngayon daw talagang nagbunga na nga ito at nakikita niya mismo sa mga mata niya. At ang pinakamagandang araw na pwedeng mangyari kay Benjamin hindi na ito tumagal ng kalahating araw. Kaya dapat raw talaga itong magmadali. Sa isip naman ni Camilla kaya niyang tumagal ng 3 buwan, papabagalin niya yung metabolism niya sa absolute minimum at ilalagay nga yung sarili niya sa hibernation. At sabi niya nga kay Benjamin dyan, kung wala raw itong intensyon na barilin siya, umalis na nga lang daw ito. Pero dito nga mga tol, nagsalita si Benjamin na parang walang nangyari sa kanya. Siguro dahil wala na nga siyang pakialam. Dahil ano pa ba yung worst na pwedeng mangyari sa kanya, may laso na nga yung katawan niya. Alam niyang mamamatay na siya at 10 to 12 hours na nga lang yung natitira. At sabi ni Camilla, maaaring tumagal pa raw ng
kalahating araw si Benjamin. Kaya parang magsasabay lang mga tol yung epekto ng sumpa at yung epekto ng lason sa katawan ni Benjamin. Anyway, sabi nga dyan ni Benjamin mga tol, i-assume nga raw nila na hindi nagagamot na sakit ang papatay dyan kay Camila. Makukonsider ba raw na siya si Benjamin yung killer o yung mismong sakit nga ang may kagagawa nun? At kung ganun, kaya ba raw kaya ng aura ng napakalit na organism na yun na ibalik ang buhay niyang si Camila? Dagdag pa ni Benjamin bukod dun, kung siya nga raw talaga ang killer na siyang mag-e-effect ng sakit dyan kay Camila, pag nauna siyang mamatay, kaninong aura ang kukunin para maibalik ang buhay niyang si Camila? Sabay lakad nga ni Benjamin paalis mga tol, habang sinasabi niya nga na siya raw hindi takot mamatay. Pero paano naman daw yang si Camila? At makikita natin mga tol na talagang biglang-bigla nga si Camila sa mga pangyayari. So mukhang alam na nga ni Benjamin mga tol kung paano niya i-handle si Camila at ang ability nito. At mukhang gagamit nga rin siya ng napakatinding sakit mga tol para patayin niyang si Camila. Anyway, dito pag alis nila Benjamin, papunta na nga sila sa room 1004. Sabi ni Puricube, wala nga raw silang nadedetect na kahit na anong paggalaw sa kwarto, kaya siguradong nandun pa nga raw sa loob ang Port Prince. Sabi naman ni Butch, meron nga raw 20 katao sa room na yun kasama na ang prinsipe at ang mga gwardya, kaya medyo mahirap nga raw para i-distinguish ang target nila. Sabi naman ni Benjamin, sundan nga lang daw nila yung napagkasundo ang rules, magpaputok lamang pag necessary at sa tamang target. Except na nga lang daw kay Cherry Nitch, ipaubaya raw ito sa kanya at wag nga raw makikialam ang mga ito. At cut na nga rito mga tol sa kwarto ng Port Prince, kung saan habang patuloy nga dyan ang pag-announce ng martial law, patuloy nga rin ang pagpapractice ni Cherry Nitch ng setsu niya. At napapahanga nga dyan si Salcov dahil sa hindi man lang daw natitinig ang setsu nito, kahit na nga raw patuloy ang pag-announce dyan ng special martial law. At gano'ng nga raw kaya kalayo ang mararating ng superhuman potential nito. At mula nga dyan, biglang tumigil si Cherry Nitch mga tol at hinihingi na nga nito ang baril ni Salcov. At mukhang ginamit niya ng Port Prince yung ability niya mga tol, maring bigla na lamang nakaabot na sa kanya ang kamay ng prinsipe. At talagang hangang-hanga nga dyan si Salcov mga tol. At napatanong nga siya kung gagamitin ba ito laban sa First Prince. At sabi naman ni Cherry Nitch, meron daw siyang gustong ipagawa dyan kay Salcov. Sumang-ayon naman ng gwardiya at sinabi niyang I'm at your service. At yan na nga sinabi ni Cherry Nitch na in a moment mamamatay nga raw siya rito sa mismong harapan niyang si Salcov. Pero ang pagkamatay nga raw na yun ay peke at wag nga raw sasabihin yun ni Salcov sa iba. Ilagay nga raw agad nito ang katawan niya sa loob ng isang kabaong at siguraduhin na wala nga raw makakakita nun. At wag nga raw sasabihin sa kahit na kanino ang ability niya. Sabay tanong nga dyan ang prinsipe kung naiintindihan ba raw siya. At yan na nga nasabi ni Salcov na yan nga raw ang ability ng Port Prince. At kahit nga raw ang veteran na si Teta hindi napansin ito. Siguradong meron nga raw itong condition at once na mamet, wala na nga raw talagang takas. At kasabay niyan mga tol, ang pagsasabi niya kay Cherry Nitch na naiintindihan niya raw. Pero si Salcov nga mga tol talagang patuloy na nag-iisip at naisip niya nga mga tol na talagang obsessed daw ang prinsipe sa kung paano niya mapapabilis ang pag-a-activate ng setsu. Kaya maaaring ang ability nga raw na yun nag-a-activate pag nasa setsu state ang prinsipe. Hindi niya nga raw maramdaman ang presence ng prinsipe sa ngayon, kaya siguradong naka-activate na nga raw ang ability nito. Dagdag pa ni Salcov, hindi siya makapaniwala na talagang gustong kalabanin Cherry Nitch ang First Prince gamit ang isang incomplete ability dahil sa nagte-training pa raw ito. Either talagang loko-loko nga raw ang prinsipe o di kaya naman talagang confident ito sa ability niya o di kaya naman parehong ganun yung sitwasyon. Pero ganun pa man, maswerte nga raw siya dahil sa makikita niyang maglaban ng dalawang prinsipe. I-analyze niya nga raw talaga ang ability na yan at talagang aalamin niya ang katotohanan kahit na ano pang mangyari para kay Teta. At dito mga tol, ipinapakitang nasa labas na nga ng kwarto yang sila Benjamin. Sabi ni Butch nakalak nga raw ang pinto at hindi man lang daw nagre-response yung mga tao dyan sa loob. Pinatras nga ni Benjamin dyan ang dalawa, sabay napakatinding sipa nga ang pinakawalan niya mga tol. Wasak nga dyan ang pinto ng kwarto at talagang talsik nga ito at sabi niya nga raw sundan daw siya at paputukan nga raw ng dalawang sino man nagagalaw sa likuran nila. At mula nga dyan mga tol, pagpasok nila ng kwarto nakaluhod at nakataas na nga ang kamay ng mga bodyguard ng Port Prince. At biglang napatingin nga dyan si Benjamin sa isang mga gwardya dahil sa may aura na nga ito. Bali Danjin nga ang pangalan ng gwardya na yan mga tol. Tinutukan nga agad ito ni Benjamin at tinanong kung estudyante ba ito sa room 1014. Sumugot nga ng oo yang si Danjin, sabay lapit nga dyan ni Butch at sabi dyan ni Benjamin arestuhin daw ito at i-interrogate
nga raw nila yan sa Ministry of Justice. At dito habang nakatalikod, nakatingin nga si Benjamin kay Danjin. At nasabi niya nga na talagang na-inform siya at meron talagang report patungkol sa mga nangyayari. Pero para umabot daw sa ganyan, ang kung sino na hindi marunong gumamit ng NEN, talagang kakaiba. Kaya kung ganun, talagang kailangan niya nga raw i-welcome si Kurapika bilang instructor ng NEN para sa mga Royal Army niya. So ayun, talagang balak ng kunin mga tol na instructor si Kurapika ni Benjamin. Pero mangyayari ba kaya yun kung mamamatay din naman nitong si Benjamin? Siguro after ng succession war kung siya nga talaga ang manalo, pero parang malabo nga yung chance niya mga tol. Dito pa lamang ni Cherenich, parang imposible niya na nga mapatay ito. Paglapit yan mga tol ni Benjamin sa Port Prince, talagang napakasama nga ng titig niya. Nasabi niya nga na gumagamit raw ito ng Setsu at talagang nasorpresa raw siya na marunong nang gumamit ng NEN ang bastard na yan. Sabi naman ni Cherenich mga tol, maglaban nga raw sila at testingin ng ability ng isa't isa. Pero kasunod nga niyan, ayan na nga, bagang! Biglang pinaputok nga dyan ni Benjamin mga tol ang napakalakas niyang baril. Talsik nga dyan ng Port Prince sa pool nga sa tiyan nito. Napakalakas nga ng baril na yan na para bang tinamaan nga siya ng basuka. Habang sinasabi nga rito ni Benjamin na sino ba raw ang nagbigay dyan kay Cherenich ng permission para magsalita. At wala nga raw siyang oras para sayangin dyan kay Cherenich. So talagang minadali nga mga tol ni Benjamin ng Port Prince. At siguradong after nga niyan, aalis agad-agad siya dyan dahil sa kunti na nga lang talaga yung oras niya. At hindi niya nga malalaman mga tol na binago pala ni Cherenich yung future gamit ang NEN ability nito. So parang illusion na lang yung mga nangyaring yan mga tol, ang pagbaril ni Benjamin kay Cherenich. Pero ang totoong nangyari siguradong nakaalis na nga dyan sa pwesto niya si Cherenich. Meron niyang 10 segundo si Cherenich mga tol para baguhin kung ano man yung mangyayari sa kanya. Kaya siguradong wala na nga siya dyan at nagtago nga siya. Kaya nagutos nga siya kay Salcom mga tol na itago raw agad-agad yung bangkay niya sa kabaong at siguraduhin na wala ngang makakakita nito. Dahil pag nakalipas nga ang 10 segundo mga tol, mawawala na nga yung katawan ni Cherenich na nabaril. Dahil sa illusion nga lang yun mga tol at malalaman ni Benjamin na meron niyang kakaibang nangyari. At siguradong magkakaroon nga siya ng idea na hindi niya talaga napatay ang Port Prince. Pero nagmamadali nga talaga siya mga tol kaya maring hindi niya na nga talaga malaman ang totoo. At dyan pa lang sa mga pangyayaring yan, talo na nga talaga si Benjamin dahil sa hindi niya nga mauubos lahat ng mga prinsipe. Anyway, yun nga lang kaba ng video natin mga tol. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!